Good afternoon po, Attorney Fred. Okay, Ay, ba't nawala si Attorney? Ayun. Good afternoon po sa ating mga netizens at Shari, good afternoon at welcome back to myself. Okay. Welcome back to you. Shari, meron lang akong gustong Habang nire-ready natin yung ating first mag-react dahil nga medyo tinira yung programa at yung Wanted sa radyo na I'm already an active part. So, I don't think I can take it sitting down, Meron kasi itong isang vlogger na ito na wala nang ginawa kundi hanapan ng pagkakamali, kasalanan o pagkukulang ang programa natin. Kuminsan, binanatan niya na rin ako 2 beses pero pinabayaan ko lang dahil ako lang naman yon. Meron siyang isang vlog na dinidiscuss niya yung kasong na-file against Vice Ganda and Ayon Perez. I'm not necessarily in favor of that. I don't intend to discuss the merits of the case. But while discussing that issue, baya kalahin mo naman out of the blue, in-insinuate niya na kung ano man yung kasong i-file kala Vice Ganda, ay dapat i-file din daw laban sa atin. Yung kasong yon ay violation ng Article 201 of the Revised Penal Code. At yun ay ipinagbabawal ang pagpapalabas ng malalaswa sa mga programa. So parang Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat na makakapanood po ng video reaction na ito. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Style naman ito ni aspiring vlogger, Attorney Villamor, no? Ay bulok mga kaibigan, bulok ang style niya. Biro mo, nagkunwari siya nagalit kay Attorney Libayan. Diyan mismo sa studio, no? Sa Raffy Tulfo in Action, na ayaw niya daw banggitin ang pangalan dahil baka daw makilala, i-search pa o i-subscribe ng 26 million na mga subscribers ng Raffy Tulfo in Action. No? Yan ang dahilan, napakababaw. Kaya hindi ko rin maintindihan itong Raffy Tulfo in Action. Wala talaga silang binabanggit kay Attorney Libayan. Pwede naman nilang banggitin, di ba? Kung talagang galit ka, Attorney Villamor, kay Attorney Libayan, bakit hindi mo siya mabanggit? Di ba? Banggitin mo yung pangalan kasi kami nga nagbabanggit dito, di ba? At hindi mo nga binanggit, pinakita mo naman ang mukha. At sa panahon ngayon, imposibleng hindi kilala si Attorney Libayan dito sa social media. Na halos lahat, yung mga nakatutok, lalo na yung mga interesadong matuto sa batas, no? Yung ayaw nilang mauto, ayaw nila na magamit ng ilang tao para pagkakitaan. No? Nandito sila sa batas natin. Kaya hindi ako naniniwala sa sinabi ni Attorney Villamor, mga kaibigan, na kapag binanggit, no? Kasi yun ang punto na kapag nabanggit ang pangalan ni Attorney Libayan, no? Baka daw i-search pa o i-subscribe pa. Di ba mga kaibigan? Yun ang punto dun Imposible na walang nakakakilala kay Attorney Libayan. So banggitin nyo na. Okay lang naman kay Attorney Libayan na nababanggit ang pangalan niya, di ba? Kami nga dito nagbabanggit. So anyway, hindi mo nga binanggit yung pangalan, ipinakita mo naman yung mukha ni Attorney Libayan. Di ba? Ikaw na din mismo, nag-promote ka sarili mo. Ito mga kaibigan, ang basa ko dito, parang nagkukunwari lang itong si Attorney Villamor na galit kay Attorney Libayan, no? Mabanggit lang, mapakita lang yung mukha, no, ni Attorney Libayan dyan sa programa na yan. Di ba? Para ma-promote niya yung channel niya o yung FB page niya. At yun na nga ang nangyari mga kaibigan, na i-subscribe daw siya. Diba? Sinarili na yung pagpupromote. Diba? Dapat siguro, no, bigyan naman ito ng kaunting kahit ilang minuto ni Senator Raffy Tulfo, no, na i-promote naman siya. Kawawa naman, pinopromote niya na lang yung sarili niya. Diba? Mga kaibigan, kawawa. At saka itong sinasabi na Attorney Villamor dito, na wala daw na ibang ginagawa sa Attorney Libayan kundi hanapan ng pagkakamali, kasalanan, ang Raffy Tulfo in Action. Huwag kasi kayong gumawa ng mali para hindi kayo nakikitaan ng butas. Di ba? Dahil sa panahon ngayon, lalong-lalo na dito sa social media, kapag nakitang mali ang inyong mga ginagawa, syempre natural na yan na may pupuna. Lalo na't nakapublic, di ba? Yung mga ipinapalabas ninyo. Katulad minsan na meron kayong mga napapalabas ng mga minor de edad. Diba? Pasalamat nga kami kay Attorney Libayan kahit papaano meron siyang lakas ng loob na sitahin ang mga bagay na ito. Kasi, syempre, concern tayo lalong-lalo na sa mga kabataan natin. Diba? Ngayon, kung nailabas ang mga mukha nila
dyan sa studio ninyo, sa programa ninyo. Di ba? Sa palagay nyo ba, hindi mapapahiya yung ating mga kabataan? Lalo na kapag usapan ng problemang pamilya. Di ba? So, dito, kung wala kayong nagagawa, sa palagay ko lang kung wala kayong ginagawa o napopost ng mga videos dyan sa Raffy Tulfo in action, no, na mali, no, o nakasalanan o kung ano pa man, hindi, wala naman na magiging reaction kung magaganda yung post ninyo. Kasi depende ho yan sa post ninyo, sa videos na pinupost ninyo. Kung lahat maganda, syempre pupurihin naman. Pinupuri din naman namin yung mga ginagawa ninyong magaganda. Yun nga lang, ang nakikita ng batas natin ay mas marami yung mali. Diba? Kasi dapat na unang-unang tinitingnan dito, yung kahihiyan ng isang tao. Kasi alam nyo naman yan, attorney, kapag isinalang na dyan sa Raffy Tulfo in action, diba? Buong mundo na makakapanood. Biro ninyo, ang inyong subscribers ay 26 millions, mahigit. Konti na lang, magto-27 millions na. Diba? Pagpalagay ko, 1 million na lang ang makapanood doon sa isang na tackle ninyo, na problema ng pamilya. Diba? Hindi basta-basta yung 1 million na nakapanood doon sa kahihiyan ng pamilyang yun. Halimbawa lang po. Diba? Yun ang nakikita namin na mali. So sana maintindihan nyo naman. At itong ginawa mo na pag-promote sa sarili mo, no, na channel o FB page, hindi mo na kailangan ipakita pa yung mukha ni Atty. Libayan. Mai-promote mo lamang yung channel mo. No? Madali lang na. Nandiyan naman ang may-ari ng 26 millions na mga subscribers. Pwede mo naman sigurong kausapin, promote mo naman ako. Hindi yung gumawa ka ng drama na maggalit-galitan ka. No? At ipaskil mo yung mukha ni Atty. Libayan dyan para makuha yung simpatya ng mga tao. Hindi masyadong effective yung ginawa mo, Atty. Villamor, kasi after na shout out mo yung sarili mo at nakiusap, no, sa mga viewers na subscribe ka, dapat sana kahit man lamang 2,000 yung nadagdag dyan sa channel mo. Gawin mo na lang na araw-araw na i-shoutout yung channel mo. Ano ho? Para makumbinsi mo yung mga tao. So anyway, pakinggan natin kung ano yung kanyang mga iba pang nasabi tungkol dito. So parang ini-insinuate niya na dito nagpapalabas tayo ng malalaswa at obscenities. Well, I cannot take that sitting down, ano. Well, you know who you are. Para po sa mga netizens natin, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya at baka i-follow nyo pa at makinabang pa siya sa mga views ninyo. Hindi na daw babanggitin ang pangalan ni Atty. Libayan, pero nakanandyan naman, ipinakita naman yung mukha at baka daw i-follow pa. Takot itong si Atty. Villamor. Sa totoo lang kasi Atty. Villamor, nakakainggit. Nakakainggit din si Atty. Libayan, di ba? Biro mo, hinahanapan lang kayo ng pagkakamali, hinahanapan lang kayo ng kasalanan, no? Diyan sa Raffy Tulfo in action. Tapos nagkaroon siya ng napakaraming subscribers na imbis na magbawas ang subscribers ni Atty. Libayan, ay lalo pang nadadagdagan, lalo na nung natalo siya sa debate. Diba? 3-0. Diba? Nakakaingit. Nakakaingit talaga. Diba? So, siguro, para-paraan na lang itong pagkakaroon ng subscribers, baka itong si Atty. Libayan, nakuha niya talaga yung simpatya ng mga tao. Yung iba na galing dyan sa inyo, no, ay lumipat na dito sa amin. Diyan, sa batas natin, kay Atty. Libayan. Kasi meron silang natutunan. No? Simple lang ho yun. Meron silang natutunan. Bukod sa natutunan, no, para nabuksan yung isipan nila. Hindi pala ganun. Hindi pala ako pwedeng magpagamit. Pinagkakakitaan pala ako. Di ba? Kawawa naman yung mga anak ko, yung pamilya ko. Napahiya sa buong mundo. Baka ho ganun ang nangyayari. Diba? At saka tungkol naman doon sa pagbanggit mo ng natakal ni Atty. Libayan tungkol dito sa kaso na isinampak ni na Vice Ganda at kay doon sa partner niya. At suddenly, isiningit ni Atty. Libayan, no,
yung kasong yun na dapat i-file din dyan sa Raffy Tulfo in Action, meron ho kasing nag-comment. Wala naman hong idea si Atty. Libayan nun. Merong nag-comment at binasa niya. So anyway, nasambit yun ni Atty. Libayan. Pero kanina, no, sa vlog ni Atty. Libayan, at makikita nating lahat mga kaibigan, yung bawat video, isa-isahin niyo po, yung video ng Raffy Tulfo in Action, no? May mga malalaswa rin kasi. Katulad nung binasa, tiningnan natin kanina, dyan at na-discuss ni Atty. Libayan, may mga malalaswa din ho kasing mga title, yung mga videos ninyo. I-review nyo bago ninyo paratangan si Atty. Libayan na hinahanapan lamang kayo ng mali, pagkukulang, no, at kasalanan dyan sa programang Raffy Tulfo in Action. Di ba? What I suggest is you follow my page at tingnan nyo po yung vlog na ilalabas namin doon in full reaction of his vlog. Ano po, para maproteksyonan ko ang programa. So, yun pala yung plano niya. Hindi niya ilalabas hindi niya papangalanan si Atty. Libayan, pero ipinaskil niya yung mukha. Baka daw kasi i-follow pa ng 26 millions na mga followers, subscribers ng Raffy Tulfo in Action. Di ba? Ang gawin daw na mga viewers ay i-follow na lang siya. I-follow na lang siya. Ang gawin ng mga viewers, i-subscribe yung channel niya. Di ba? So, sariling promotion, pagpupromote ng channel. Di ba? Normal lang naman yun, yung i-promote mo yung sarili mo. Pero huwag ka naman manggamit ng ibang mukha na magkukunwari ka ho na galit kay Atty. Libayan, no? Tapos ipopromote mo yung channel mo. Anyway, congratulations nga pala sa ipinagmamalaki ninyo na si Fiscal AJ. Magaling naman talaga si Fiscal AJ, no? At alam naman namin, at sa simula pa lamang ng nagkaroon ng plano na magkakaroon ng debate, sinabi na ni Atty. Libayan na okay lang sa kanya na matalo. Kasi sa totoo lang, ipinaliwanag na ni Atty. Libayan na hindi naman talaga yun ang purpose niya na manalo sa debate na yun. Anyway, debate lang naman po yun. Hindi naman po yun final decision ng Korte Suprema. So, sige, magsaya ho kayo, mag-party, wala namang problema. Masaya kami para sa inyo kasi nanalo kayo, biro mo, 3, no? 3-0. Pero mukha yata, Attorney Villamor, no? Parang nakita niyo ho ba yung lahat ng mga comments? Bakit kayo na yung nanalo? Yung mga nagko-comments doon, ayaw doon sa desisyon. Maraming nagalit na 16 years old yung age of sexual consent. Bakit ganoon? Parang hindi tugma. Naka 3 puntos kayo, 0 kay Atty. Libayan, pero yung mga manonood, mas lamang yung pumanig kay Atty. Libayan. Diba? At saka, syempre, bukod sa kinukongratulate ko si Fiscal AJ, kukongratulate ko na din itong natalo. No? Natalo pero masaya siya. Bakit kaya masaya si Atty. Libayan? No? Natalo na nga. Dapat, sabi nila, tinutokso nila, iyak-iyak, meron ng mga nagta-thumbnail, may mga luha. Kayo na nga yung nanalo, bakit kayo yung umiiyak? Si Atty. Libayan, natalo siya. Pero masaya siya. Hindi niyo ho ba na-gets kung ano yung kanyang pinaka-purpose? Manalo o matalo? Walang problema. Mabuksan lamang ang isipan ng mga manonood. Diba? Nasa panahon ngayon, kailangan talaga natin ng strong protection para sa mga kabataan natin. Diba? Kung ang 16 years old pala ay hindi siya pwedeng bumili ng ng sigarilyo, alak o kung ano paman. 'Di ba, ng condom? 16 yan, 'di ba? Pero pwede siyang magbigay ng consent. Naanalisa ito ng aking pamangkin, no? Ang nasabi niya, tita, mas marami yatang mabubuntis na mga teenagers kapag ganito na ang pinagdidibatehan. Kawawa ho sila. Di ba? Marunong mag-analisa. So, dahil siguro sa strong protection na ipinaglalaban ni Atty. Libayan para sa ating mga kabataan, kaya nakuha yung simpatya ng mga tao. Biro mo, hindi naman siya nag-promote ng sarili niya na i-subscribe niyo ako. Natalo ako. No?
Natalo siya pero dumami yung subscribers niya. Bakit kaya? Nakakapagtaka. Nakakainggit, di ho ba? Attorney Villamor? Di ho ba? Nakakainggit. Mga kasama namin dito, they work behind cameras all 24 hours a day. Ano po, maski madaling araw, weekends, nakakatanggap ako ng text messages sa kanila. Yung pong mga tinutulungan namin dyan sa Action Center, hindi na namin pinagyayabang pa yung mga nai-issuean dyan ng mga medical, medical assistance. Hindi ho talaga namin alam. Pero ngayon alam na namin kasi nabanggit nyo na 24 hours pala kayo tumutulong. Sayang din nun. Mas maganda siguro na i-content nyo na rin para kahit pa paano, lalo naming paniwalaan ho. No? Bawat pagtulong, kailangan i-content para paniwalaan namin. Kasi hindi namin alam. Ngayon alam na namin kasi binanggit nyo na ko. Ngayon, ang mas maganda siguro, i-video nyo na rin, i-content nyo na rin kahit madaling araw, pag tumawag yung staff, no? ng Rafi Tulfo in Action sa inyo, kailangan ninyong i-record para mas kapani-paniwala, papaniwalaan ho. Hindi ibig sabihin na hindi kami naniniwala. Pero mas papaniwalaan namin ng lubusan kung yan ay meron kayong maipakita na naka-record na ako tinawagan ako nito dahil meron siyang itinatanong yung reporter, meron kami tinulungan ng alas 12, alauna, alas 2 ng madaling araw. Di ba? O yun, mas maganda ho yun. Suggestion lang naman, Attorney Villamor. Kasi hindi namin alam. Ngayon alam na namin. Kasi sinabi niyo ho na 24 hours. Kahit madaling araw. Alam niyo po, yung napapanood niyo dito, in front of the camera, is only 10% of the job that the people of Wanted sa radyo and RTA are doing. Grabe pala, no? Pagod na pagod ho kayo. Kawawa naman kayo. Biro mo, yung ginagawa niyo palang pagod at yung ipinapalabas, no? Diyan sa Rafi Tulfo in Action ay 10% lang. Yung 90%, no, ay lahat yun todo, trabaho at pagtulong, no? So hindi lang doble yung pagod ninyo, biro ninyo. 10% lamang ang aming nakikita na ginagawa ninyong pagtulong diyan sa Rafi Tulfo in Action. Nawawala ho yung 90%. Nawawala. Nasaan kaya siya, no? Sana may mga upload lahat. No? So, kasi kung 10%, nawawala yung 90%. Hindi ninyo nakuha na ng video. Kasi importante ho yung transparency. Diba? Maging transparent tayo. No? Kasi bilib naman ho kami sa inyo sa pagtulong. Diba? Lalo na yan, nasabi mo na 10%. Nasaan yung 90% na pagod na ginagawa ninyo lahat dyan sa Rafi Tulfo in Actions, lahat ng staff. Diba? Kasi kung hindi kayo nakakatulog 24 hours, kawawa naman ho kayo. Baka magkasakit kayo niyan. Mahirap magkasakit ngayon, lalo na kapag nagkakaedad na. No? Kailangan na ng kaunting relax. No? Huwag tayong basta-basta nagagalit katulad niyan. Itong title mo dito, Attorney Freddy Villamor, galit na sa vlogger. Huwag kang laging galit, attorney. Mahirap yan. Baka mamaya magkasakit ka eh. Concern lang naman, di ho ba? So yan. Sa susunod, payo ko lamang po sa inyo, Attorney Freddy Villamor, pangalanan nyo na si Attorney Libayan kasi hindi naman yan mangangagat. No? Hindi naman magagalit si Attorney Libayan kapag pinangalanan ninyo. Bakit iniiwasan ninyo ang pangalanan? Bakit ho? Kasi hindi naman sapat na dahilan na kapag pinangalanan ninyo. Kayo nga dyan, galit na galit kay Attorney Libayan, di ho ba? Magsusubscribe pa ba ang 26 million kay Attorney Libayan kapag napangalanan ninyo? Galit na galit nga kayo. Kay Attorney Libayan, di ho ba? So yan, congratulations sa inyo, panalo kayo. Isa lang masasabi ko kay Attorney Libayan, pagpatuloy mo po yan, Attorney Libayan, maging concern tayo sa mga kabataan at maraming salamat doon sa nakapansin na congresswoman, no, na nangihingi ng mga concerns mula kay Attorney Libayan. So, ibig sabihin, talo man sa debate, at least yung pinaka-purpose ni Attorney Libayan ay napansin naman. So, ganun talaga. Minsan sabi ng iba, natututo tayo sa kung kailan tayo bumagsak, di ba? Doon tayo, yun pala yung pagkakataon na babangon tayo. So, parang ganun ang nangyayari.
So yan, good luck po Attorney Libayan at maraming salamat kay Attorney Freddy Villamor. Huwag ka kong galit. Kung ipopromote mo po yung sarili mo, wag ka nang magpaskil ng ibang diyan, mukha. Ha? Pangalanan mo na rin. O kung ipapaskil mo, edi pangalanan mo na rin. Para mas maganda. So yan lang po mga kaibigan, ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.